Itong Infinix GT35G na pag-uusapan natin ngayon ay naka 520Hz na shoulder triggers, Dimensity 7400 5G na chipset, 1.5K resolution na display na merong 144Hz na max refresh rate. Pero, ang pinakamatindi sa lahat ay yung presyo nito. Kasi itong Infinix GT35G ay 11,999 pesos ang SRP, 8256GB na yung variant niyan. Pero kung maabutan ninyo yung promo ng Infinix, 10,499 pesos na lang yung presyo nito. Lahat ng links na kailangan ninyo nandyan sa description box mo ba? So, umpisahan natin agad sa unboxing, tapos pag-usapan natin agad kung anong performance ng phone nito. Okay, so ito yung box ng Infinix GT35G at kitang-kita nyo naman na may pagka-gaming talaga kahit dito pa lang sa box. Kita nyo naman yung design. Tapos meron tayong top specs na makikita kasama ni sinabi ko kanina. Mamaya naman pag-uusapan natin yan. So, open na natin. Andito agad pag open ng box yung document sleeve. So, dito sa document sleeve, makikita natin yung ating SIM ejector pin. Ayan. Tapos meron tayong mga documentation sa loob. At syempre, yung kanyang jelly case. Pakita ko yung jelly case niya. Medyo makapal-kapal naman, pero clear. Sobrang clear talaga. At malaking tulong yan para ma-appreciate natin yung design ng phone na to. Mamaya makita nyo kung bakit. Tapos meron tayong added protection para sa kanyang maliit na camera module. Okay, so tabi natin to. Puntahan natin tong phone at makikita agad natin na nakabalot siya sa isang printed na balot na meron top specs ulit. Ayan. Okay, pakita ko sa inyo tong design niya. Color blue or cyber blue yung nandito sa atin. At tingnan nyo naman guys, napakaganda talaga. Diba? Hindi OA yung design. I mean, napakadaming mechanical design dito sa likod. Pero masasabi ko hindi pa rin OA. Ayan o, ang ganda. Diba? So, kapag nilagay natin yung transparent na jelly case, ma-appreciate pa rin natin yung design na yan. So, good job sa Infinix. Hindi sila naglagay dito ng frosted na case or hard case. Kasi gusto nating makita yung likod na yan. So, tabi ko muna to. Tingnan natin yung ilalim ng box. Meron tayo ditong 45 watts na charging brick. Tapos USB-A pa rin yung kanyang port. Tapos andito yung ating USB-C to USB-A cable. So agad-agad pag-usapan natin yung performance ng phone na to kasi yan yung number one reason kung bakit natin bibili nitong Infinix GT35G dahil sa kanyang magandang performance kahit hindi sobrang mahal. So itong Infinix GT35G ay naka-XOS 15 na out of the box, tapos Android 15 na rin, Dimensity 7400 yung kanyang chipset, LPDDR5X yung RAM natin dito, at UFS 2.2 naman yung ating storage type. At pinapromise ng Infinix na itong GT35G makakatanggap ng 2 major Android upgrades at 3 taon na security patches. At magandang promise na yan para sa ganitong presyo at performance. Meron din tayo ditong MEMfusion na up to 8GB din. So technically, pwedeng maging 16GB yung ating RAM. At agad-agad, tignan natin ang mga Antutu scores ng phone na to. At tingnan natin kung malaki ba epekto sa kanya ng MEMfusion. So ito yung unang Antutu score na nakuha natin dito sa Infinix GT30, 959,519. At yan yung score kapag naka-off yung kanyang MEMfusion. So, turn on natin. Ito naman yung nakuha natin, 972,409. Ang laki ng jump, no, sa performance kapag ginamit natin yung MEMfusion. Pero what if naka-on yung MEMfusion, tapos naka-on din or naka-activate yung X-Boost? Tingnan nyo naman. Nag-jump ulit yung kanyang performance. Ang laki din ng improvement. 978,000 na guys yung kanyang Antutu score. So talagang maganda yung performance na maibibigay sa atin ng phone na to kahit hindi siya sobrang mahal. Ngayon, pinagmamalaki din ng Infinix na maganda yung thermals nitong Infinix GT35G at napaka-importante niyan kung talagang gaming-focused yung phone na bibili natin. Kasi syempre, kung gagamitin natin to ng matagal, lalo na sa mga mabibigat na games, kailangan meron tayong protection doon sa matinding init. So, tingnan natin kung effective yung inilagay ditong improved cooling system ng Infinix. Ito yung result ng ating wildlife stress test. So, makikita ninyo sa battery consumption, nabawasan lang tayo ng 5%. Pero pagdating dun sa thermals, impressive guys kasi 10 degrees lang yung nadagdag at umabot lang tayo ng 35 degrees. Although maganda yung ating starting point at kailangan ganun naman talaga yung gagawin natin kapag mag-games tayo. At speaking of cooling, merong accessory ito yung mag-charge cooler. So, pakita ko sa inyo yung itsura. Ayun yung box niya. So, pag open natin, meron tayo ditong USB-C charger.
Tapos ito na yung ating cooler. Ayan. So, meron kayong makikitang magnet dito na manipis. Pwede natin itong ilagay sa ating, or idikit sa ating GT30 o kaya ilagay lang doon sa kanyang jelly case sa loob. Parang ganyan. No? Para dumikit itong mag-charge cooler. Kasi by default, wala naman talagang magnet sa likod itong GT30. So, kapag ginanyan natin, dudulas-dulas lang. So, malaking tulong tong magnet na kasama sa box nitong mag-charge cooler. So, ito yung pwede nating gamitin na sticker para hindi magasgas yung likod ng ating GT30. So, pakita ko sa inyo kung gaano kalaking tulong sa atin itong mag-charge cooler kapag ginamit natin sa GT30 natin. So, kapag sinasak natin siya sa charger, makikita ninyo merong RGB lighting. Tapos meron tayong button dito para makontrol natin kung gaano kataas yung level ng cooling na may bibigay sa atin. So, yung -3, yung pinakamalamig na pwedeng ibigay sa atin. At makikita niyo yung likod, guys. Nagmo-moist na yan, no? O, diba? Grabe, sobrang lamig talaga. Ayan, kaya malaking tulong guys, itong cooling system na to. Ngayon, make sure nyo lang guys na i-open itong X-Arena na app para siyang game space nitong Infinix GT35G para ma-access natin yung mga games. At kapag nandito sa loob yung game natin, dito sa loob ng X-Arena, ma-access naman natin yung X-Boost para ma-boost natin yung performance kapag nilalaro natin yung game na yun. So, ito itsura ng X-Arena. Ayan. So, halimbawa, itong Rush Rally 3. Kapag nandyan siya, ma-access natin yung X-Boost para mapili natin kung anong performance profile yung gusto natin para sa game na yon. Ngayon, kung sakali na hindi natin makita yung ating game na in-install dito sa X-Arena, puntahan lang natin tong tatlong dot, tap lang natin yan, tapos game management. Tapos, pwede na natin i-add yung application or game na gusto nating ma-boost yung performance. At kapag nasa loob na ng X-Arena yung game na gusto nating laruin, ma-access na natin at magagamit ngayon yung GT Triggers. Pag-usapan natin kung gaano kaganda to. So itong GT Triggers, makikita ninyo capacitive siya. Ibig sabihin flat na flat, wala siyang physical button. Makikita nyo lang na merong guhit yung dalawang dulo nitong gilid ng GT30 para makita natin kung nasaan yung shoulder triggers. At itong shoulder triggers ng GT30 ay merong 520 Hz na touch sampling rate. So, napakabilis ng responsiveness niya kapag ginagamit natin. At para mabigyan lang kayo ng idea kung bakit console level yung triggers natin dito sa GT30 5G, kasing ganda po ng touch sampling rate nito, yung nandun sa Red Magic 10 Pro. Tapos kapag pinuntahan natin yung dedicated setting para dito sa GT Trigger, madami pa tayong pwedeng gawin sa shoulder triggers or GT triggers. So halimbawa, pwede nating i-long press yung parehas na triggers para bubuksan natin yung ibang application kagaya ng camera. Pwede rin nating i-double press yung isang GT trigger para makapag-open tayo ng isa pang application at marami pang iba. Pwede rin nating gamitin yung shoulder trigger para shutter kapag nasa camera application tayo. Ngayon, para ma-setup yung ating GT triggers, pag in-open natin yung isang game sa loob ng X-Arena, i-swipe lang natin mula sa left side papunta sa gitna. Tapos hanapin natin yung GT trigger at pwede na natin ngayong i-map yung left tsaka right trigger. So makikita ninyo na napaka-responsive, walang kahit anong noticeable delay yung triggers na kapag naglalaro tayo. So malaking tulong to para mas maging immersive, mas maging enjoyable yung game na nilalaro natin. At speaking of performance sa gaming, makikita ninyo dito sa Racing Master na nakasagad yung graphic settings natin pero na-handle niya ng maayos. Napakaganda ng performance, napaka-smooth, wala akong na-feel na kahit anong stutter sa kanya. Ngayon, yung isa pang mabigat na game, itong Ark Survival, nakasagad din yung ating resolution dito. Tapos ginamit ko din yung shoulder triggers. Pero makikita ninyo, wala din kahit anong problema or issue tayong may encounter kahit sobrang bigat ng game na to. So, pagdating sa gaming, talagang sobrang capable itong GT30 sa karamihan sa mga games ngayon. At for additional gaming effect, meron pa tayong mechanical light waves dito sa likod. So, meron tayong tatlong ilaw na pwede nating i-customize din. Pwede nating tingnan sa settings yung behavior ng mechanical light wave sa likod. At kagaya nung nakita niyo sa box nitong GT30, meron tong IP64 na rating. So if ever na matalsikan ng tubig, mabasa ng ulan, wala pong problema.
wag lang natin lulubog sa tubig. At para sa mga curious sa kanyang haptics, guys, maganda yung haptics ng phone na to. So, hindi ko talaga siya din-disable. Naka JBL stereo speakers na rin tayo dito. So, nandito sa ilalim yung ating main speaker. Yung secondary naman ay nandito sa may taas. Malaking difference nila pagdating sa max volume. Kasi kapag tinakpan nyo yung main speaker natin dito sa baba, medyo mahina na yung kanyang secondary speaker. Pero at least, meron at stereo speakers yan. At malaking tulong kapag nag-games tayo o nanonood tayo ng mga movies dito sa phone na to. At considering na JBL pa, JBL tuned yung kanyang mga speakers, maganda po talaga yung quality. Yung max volume niya, hindi rin naman ako nabitin. At munti ko na makalimutan guys, na maliban dito sa Cyber Blue, meron pa tayong Pulse Green, Shadow Ash, at Blade White na mga colorway. At i-mention ko na lang din guys na meron tayong IR Blaster dito sa taas. Ngayon pagdating naman sa battery, meron tayong 5,500 mAh na capacity tapos 45 watts yung charging speed. Meron tayong reverse charging at bypass charging na malaking bagay din para sa mga maglalaro dito sa phone na to. Ngayon tingnan natin yung screen on time na nakuha natin sa GT30. Ito guys, kita nyo naman, almost 13 hours guys na screen on time yung nakuha natin sa kanya. And maganda yan kasi yung refresh rate natin dito ay mataas. Tapos, mataas din yung peak brightness natin mamaya pag-uusapan natin. So, itong screen on time na to, talagang very good na para dito sa GT30. Ngayon, i-expect natin na mag-i-improve pa yan kasi nga, matagal po yung software support na ibibigay nila dito sa GT30. Ngayon, pagdating naman sa kanyang charging, na-charge ko to from 7 to 100%, 1 hour and 1 minute lang. So, mabilis na po yun. Pero, napansin ko na kapag mag-charge kayo dito sa phone na to, kapag tingin ninyo sa lock screen, meron kayong button na makikita. At pwede nyo piliin kung anong charging speed yung gusto ninyo. At nung charge ko to for testing, naka-smart charging ako. Hindi pa naka-ultra. So, kung naka-ultra pa ako, mas mabilis pa yung makukuha nating charging speed dito. So, make sure kung nagmamadali kayo, i-switch na lang to ultra yung charging speed. Ngayon pagdating sa display, meron tayo ditong 6.78-inch LTPS AMOLED 1.5K resolution at 144Hz yung max refresh rate. Aabot din ng 4,500 nits yung peak brightness at meron tayong Corning Gorilla Glass 7i protection. So pagdating din sa specs ng kanyang display, masasabi natin na talagang goods na goods for gaming, lalo na meron tayong protection. So if ever na gusto natin tanggalin yung pre-installed na screen protector dito sa phone na to, hindi agad-agad magagasgas yung display. Pero syempre, hindi ko marirecommend yun sa inyo. Ngayon, pagdating sa color reproduction, guys, tingnan nyo naman. Napakaganda ng kulay. Talagang pop, napaka-vibrant at napaka-accurate for the most part. So, again, malaking tulong yan para ma-enjoy natin yung nilalaro natin or pinapanood natin. Pero FYI lang guys, kapag pumunta tayo dito sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option, auto switch, standard, tsaka high. At dito sa high, dito lang natin pwedeng ma-activate yung 144Hz na refresh rate ng phone na to. So kapag naka-auto switch tayo, maglalaro lang siya to 60 hanggang 120Hz refresh rate. Kailangan na yung tandaan na pwede nating manually i-select kung anong app lang yung gagamit ng mataas na refresh rate na yun. At sa ngayon, makikita ninyo yung may support sa 144Hz na refresh rate, 1, 2, 3, 4, 5 lang na application. At mga ano pa yan, mga built-in application pa or pre-installed apps. So, halimbawa, messages, bakit ka naman gagamit ng 144Hz? Pero at least good to know, di ba? Na talagang gumagana. At pwede nating gamitin in the future yung 144Hz na refresh rate dito sa GT30. So, i-consider nyo na lang sa ngayon na yung 144Hz dito sa phone na to ay parang future-proofing. At good news para dun sa mga nagpaplanong manood dito kasi level 1 yung ating security. Tapos, Full HD, yung ating max playback resolution sa Netflix. Ngayon, pagdating sa camera ng phone na to, naka 64 megapixels tayo na main shooter, na naka Sony IMX682 na sensor. 8 megapixels na ultra-wide, yung pangalawang camera sa likod. At 13 megapixels naman, yung selfie camera. At good news, kasi yung likod tsaka harap ng phone na to ay pwedeng makapag-record ng up to 4K video recording. So, tingnan niyo yung mga samples para magka-idea kayo na pwede rin natin itong gamitin for vlogging.
Okay, so ito yung 4K 30 FPS na merong stabilization. And pasensya na guys kasi medyo maulan ngayon, parating na yung super typhoon. So ito yung 1X. Pwede tayong mag-switch to 2X. Ayan. So tingnan natin yung isang subject para makita nyo yung quality. Ito yung 1X ulit. Ayan, 1X. Okay, so ito naman yung 4K video recording natin dito sa selfie camera ng Infinix GT35G. And may stabilization din to, EIS nga lang. Kaya medyo naka-crop in tayo, naka-zoom in. And para at least stable tayo, di ba? Tapos 4K. So again, hindi ganun ka-araw ngayon kasi may bagyo. Kita nyo yung langit. Ayun, masasabi nyo guys? Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Infinix GT30 5G. So, bibili nyo ba to para sa presyong 11,999 pesos? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako lang naman yung tatanungin ninyo, marirecommend ko talaga siya. Maganda siyang phone. Una sa lahat, ang ganda ng performance niya. Maganda yung display. Kita nyo naman kanina. Maganda rin yung kanyang battery performance. Ang isa lang siguro na nakulangan ako, wala siyang eSIM support. Kasi dalawang nano SIM yung pwede nating ilagay dito. Hindi tayo pwede makapagsingit ng kahit isa lang na eSIM. So, yun yung isa sa mga downside natin dito. Pero, at least, 5G na to. At ang isa pang hindi ko nagustuhan sa kanya ay hindi expandable yung kanyang storage. At panghuli, hindi ko masyado nagustuhan dito sa phone na to ay bloatwares. Pero, overall guys, kagaya ng sinabi ko kanina, sulit siya para sa 11,999. Ulitin ko meron tayong shoulder triggers dito. Maganda yung ating 1.5K AMOLED guys ulitin ko, AMOLED display. Tapos maganda pa yung performance niya overall at battery performance. So, yes, sulit siya para sa akin. Pero guys, pwede nyo sabihin kung anong opinion nyo dito sa phone na to. Lagay nyo lang dyan sa comment. Tapos kung gusto nyo na itong bilhin, nandyan lahat ng links sa description box sa baba. Okay? So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to hit the like button below. Mag-subscribe ka na din para sa future updates. So maraming salamat para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.